Oh, hello mga tiyay. Naputol yung ating pag-storytelling kanina mga tiyaying dahil tumawag yung anak ko mga tiyay. So, dahil andito rin tayo sa bahay pa, hindi pa tayo nakalabas, parang nainitan ako mga tiyaying ba. So, pinalitan ko na yung damit kong isa para ito na ang suotin ko dahil malamig itong klaseng tila na ito mga tiyaying. So, ang ating storytelling ay nahinto din. So, ipagpatuloy natin mga tiyay ang ano natin ang storytelling ko about sa asawa kong bedridden noon. So, yun mga tiyaying, ang tungkol sa kortina na palagi niyang gusto niya talagang ang mata niya talaga mga tiyay, paggising siya mga tiyay, doon talaga nakatingin siya palagi sa sa kortinang iyon. At ako naman ay walang sinabihan kahit sino sa bahay sa mga galaw niya, pero masdan ko talaga siya mga tiyaying. Sinusundan-sundan ko ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga kung anong ginawa niya doon sa kwarto. So, ang nangyari noon mga tiyaying, palagi niyang tinitigan yung kortina na orange ang kulay. Parang gusto niya talagang hawakan yun mga tiyay ba. So, umabot pa ng mga 5 days siguro simula nung napansin ko siya mga tiyaying na ang kortina ay gusto niyang kunin na napaka-imposible talaga kasi hindi niya talaga makuha mga tiyaying kahit na pa umusog siya papunta doon sa gilid ng kama o gilid ng dingding namin mga tiyay dahil ang kurtina ay medyo mahaba din kasi sa window pane lang siya talaga doon lang ba hindi gaya dito mga tiyaying ba na ang laylay ng kurtina hanggang sa sahig. So hindi 'yun. So napaka-imposible at kahit na gamit pa siya ng mga tiyay ng pangsungkit, hindi talaga makuha mga tiyaying kasi yung kinabitan din namin ng kurtina, yung hook doon, din talaga, yung kami nga ang maglagay ng yung rod, mahirapan nga kami. So kahit na hilain niya or hilain niya yung birahon niya mga tiyay ba ang kortina, hindi talaga niya makuha-kuha yun mga tiyay. So wala lang, minamasdan-masdan ko lang siya at hindi ko naman siya tinanong. Pero one time mga tiyay, before pa yun nangyari na about sa kortina, palagi ko siyang napansin na may kausap. May kausap talaga siya mga tiyaying at ako na may palapit na gusto ko talagang ma-record yung kung ano yung mga sinasabi niya. Parang may kausap talaga siya mga tiyay. So, nung nagpalapit ako sa kwarto, napansin siguro niya na may ako or basta yun lang ang napaka-imposibleng imagino na to mga tiyaying pero talagang nangyari. Wala naman, huminto naman siya sa salita mga tiyay at pinikit niya yung mata niya, nakapatagilid. Yung tinalikuran niya kibali ako mga tiyay, pag pasok ko sa kwarto, nakatalikod na siya sa akin. So, hindi ko mahuli yung kanyang mga sinasabi or kung sino ang kanyang kausap kasi may kausap talaga siya, mayroon talaga siyang kausap. So, ilang bisis na yon na huli ko na may kausap siya. Ang problema lang kasi yung bibig na niya parang hindi mo na klaro yung kanyang mga bigkas mga tiyaying ba. So, kinabukasan din noong after nung last na napansin ko siya na mayroon siyang kausap. Nagtaka ako mga tiyaying kasi parang ang dalawa niyang kamay ay parang inaano niya ba, parang may sa kanya, maghila sa kanyang pabangon ba. Nakita ko talaga kasi yung kwarto, hindi ko yan kino-close ang door at hindi din niya pwedeng i-close yun kasi hindi niya maabot yung door.
Kasi yung kama niya medyo malayo sa door mga tiyaying. So parang nakita ko yung dalawang kamay niya, minsan isa lang, minsan dalawa, na parang inaangat niya mga tiyaying ba, parang may hihila sa kanya, may babangon sa kanya ba, may mag magtulong sa kanyang bumangon mga tiyay, mga ganun ba. Medyo na ako na-alarma noon, parang nang nanindig balahibo na ako mga tiyay noong time na yun. Kasi ang nasa isip ko, wala naman akong ibang iniisip mga tiyay, kundi yun lang naman ang pag-alaga sa kanya. Ang ano ko lang, baka may miracle na bigla siyang gagaling, mga ganun lang ba, mga ganung bagay lang ang nasa isip ko noon mga tiyayeng ba. Wala talaga akong ibang iniisip na kung ano-ano pa. So, nang napalapit na naman ako kay gusto ko talagang i-record kung ano ba yung mga nangyayari sa kanya. Year 2021 yun mga tiyaying. First quarter ng 2021 or second quarter na ba yun? Parang second quarter naman ata yun mga tiyay. Pero nag-umpisa yun siya mga first quarter of 2021 na parang kakaiba yung mga kinikilos niya ba. So, nung mga tiyaying, nung palapit na ako sa kwarto, yun na naman, tumagilid na naman siya, nakatalikod na naman siya sa akin mga tiyay. So, tinanong ko siya kung sino yung kausap mo at sino yung ano mo. Sino parang may kasama ka dito sa kwarto. Hindi naman siya sumagot. Wala kayong makuwang sagot sa kanya kasi ayaw niyang sumagot talaga. Wala akong makuhang lead kung ano ba ang nangyari, bakit iba ang ang nararamdaman ko sa kanya. So yun mga tiyaying, wala lang yun. Pinalipas ko na lang yung mga ganon kasi ayaw naman niya magsalita ng mga tiyay. Din ano na naman, next day, gano'n na naman, mayroon na naman siyang kausap. At ang nakaano pa dyan sa kanyang kanyang mga pag-uusap doon sa kung sino yung kinakausap niya. Basta parating na ako, bigla na lang siyang tumalikod. Parang wala lang ba, yung parang nilihim na niya sa akin ba. And then, wala lang, hindi ko na lang siya pinilit mga tiyaying. Hanggang isang araw na naman, mata siya noong time na yun at ako'y dala-dala na yung pagkain. Hindi ko pa dinala yung pagkain pero andoon na sa table, naka-ready na. Kasi doon ako magpapakain sa kanyang bed. So, narinig ko yung busis niya mga tiyaying na tinatawag niya ako kasi Day ang tawag niya sa akin, Inday. So sabi niya, Day, hali ka. Mga ganun talaga. Mga Day, dali ragod. Mga inana bitaw mga tiyaying pagka siyempre ako sa pagkakita ko na ganun ang tawag niya, parang urgent na pagtawag niya sa akin mga tiyay. Pinuntahan ko na agad. At pero dala ko na yung pagkain niya. So, ang nangyari noon, nung doon na ako sa kanya, nilagay ko yung pagkain sa yung sa may upuan na isa. Sabi ko sa kanya, bakit mo ako tinawag? Unsa day imong istorya nako? Ayaw naman niya mga tiyay, tumalikod na naman siya. Ayaw niya magsalita na naman. Ingko imo mo kong gitawag. Imo man kong gitawag gud unya. Ang iyang kamot, ang kamay niya mga tiyay, kita ko talaga na kinakamay niya talaga kung ganun ganun. So sabi ko, gitawag lagi ko nimo, tinatawag mo ako. Sabi ko sa kanya. Hindi naman niya ako pinansin. Nang sabi ko sa kanya na umarap ka dito kasi magpapakain na ako sa iyo para kasi lunch yun mga tiyaying. Umarap naman siya mga tiyay. Wala namang basta iniwasan lang niya akong mga tiyaying.
siguro mayroon sa isip niya, mayroon siyang gustong sabihin sa akin pero ayaw niya talaga ituloy ba para hindi siguro ako masaktan or hindi ako kuan mga tiyahing ba mag di ko maguol mga tiyay ba di ako di ko maguol di na ako madritso-dritso po sa Tagalog mga tiyahing hindi ako malungkot pala. Hindi ako malungkot mga tiyay kung ano man ang ibig niyang sabihin. So, wala naman siyang sinabi. Hanggang sa hapon na, sabi ko sa kanya, Pam, kanina ba, gitawag ko nimo, tinawag mo ako kasi parang may sasabihin ka. Ano yun? Bakit hindi mo ituloy yung kwan mo? Gusto mong sabihin sa akin? Handa naman ako makinig. Baka may nararamdaman kayong sakit or ano pa. Basta ang importante, malaman ko kung anong ibig mong sabihin, anong gusto mong sabihin sa akin pala. Mga ganun. Sabi niya, wala daw. So, wala. Kinalamutan ko na lang yung mga ganun mga tiyaying ha. Dahil ayaw ni talaga magsalita na naman. So, hanggang dumating na naman ang isang araw, yun na talaga ang nawiwerda na talaga ako sa kanya mga tiyaying. Kasi, nakita ko siyang nakangiti. Parang tumawa mga tiyay ba? Narinig ko talaga yung boses niyang tumawa. Na, basta tumawa siya mga tiyay. Hindi naman malakas na tumawa. Pero rinig ko talaga yun. Doon ako sa kitchen. Kasi kitchen, sala, din kwarto. Ganun. So, narinig ko talaga na mayroon siyang parang nagtawanan mga tiyay ba, pero boses lang niya ang narinig ko mga tiyaying. So, agad naman akong pumunta doon kasi gusto ko talagang malaman kung ano bang nangyari, bakit kakaiba na yung mga kinikilos. Parang na-weirda na talaga ako mga tiyaying. And then, ako lang mag-isa palagi ang nasa bahay. O kami lang dalawa. Kasi si Rimrim, may pamilya yun. Pumunta lang yun si Rimrim dito pag dadalhin na siya sa dialysis or may nararamdamang masama yung asawa ko din. So, tawagan ko siya pumunta dito. Yun mga tiyay. Yung narinig kong parang tumawa sa doon mga tiyay, yun pala ay ang kurtina nasa kanya ng dibdib. Pati yung mga tiyay, yung rad. Dala-dala pa yung rad sa kurtina. Parang kinukumot na niya yun. Parang inahagod-hagod niya yung mga gilid ng kurtina mga tiyay. And then kasi medyo masikip yung rad sa niya, yung lagayan ng rad. Hindi na natanggal. So, kahit na anong isip ko pa doon, kahit anong investigation pang gawin ko doon mga tiyay, hindi talaga niya kayang abutin yung kurtina. Talagang malayo talaga sa kanya. Ang pinagtataka ko lang, bakit nasa kanya ng mga kamay ang kurtina na matagal na niyang gustong kunin. At natatawa pa nga siya mga tiyaying. Nung time na yun. Ngayon lang ako nagsalita ng tungkol sa mga nangyayari noon mga tiyay. Ayaw kong i-share sa mga bata noon kasi parang na-wordan ako mga tiyaying ba. Alam mo naman, malaki itong bahay namin dito at kukunti lang kami ang nakatira dito kasi mga anak ko na mga apo ko din noon at mga anak ko nasa ibang bansa na. Sila lahat. So, gusto ko i-keep ko na lang sa sarili ko yung mga kawirduhan na nangyayari mga tiyaying para yung mga apo kong pumunta dito, bumisita, yung mga anak ko bang bumisita dito, hindi sila matakot ba na mayroon palang kakaibang nangyayari noon sa panahon ng mga iyon. So, sabi ko sa kanya, Pang kasi ang tawag ko sa kanya, ang tawag din niya sa akin ay Inday. Sabi ko sa kanya, Pang, kisay nagkuha sa kortina, kisay naghatag sa imo, nga kita ramon duha na din ni. Sabi ko sa kanya in Tagalog, sino ang nagbigay ng kortina sa iyo? Sino ang kumuha doon? Na tayo lang namang dalawa ang nandito sa bahay. Tumalikod na naman siya mga tiyay. At iniipit-ipit niya yung kortina sa kanyang, dito sa kanyang paa.
Dito hinawakan talaga niya mga tiyay. Parang ayaw niya talagang kunin ko mga tiyay. At gusto ko naman kunin dahil may rad na naka ano pa yung rad. Mayroon pang rad talaga mga tiyayang ay. So yun, tinawagan ko na si Rimrim sa panahong yun. Sinabi ko kay Rimrim na kunin niya yung kurtina, pero hindi ko sinabi kay Rimrim na takot ako bakit ang kurtina ay napunta sa kanya na ang layo-layo at ang ano pa naman ang higpit ng pagkaano doon sa itaas ng bintana. So yun mga tiyay, nangyari ang mga ganon. Hanggang sa parang hindi na siya gusto magsalita, mga ganon mga tiyay. At wala lang, lagi ko na siyang pinupunasan, lagi ko siyang kinakausap na ang sabi ko sa kanya na huwag kang mag-alala kasi gagaling ka. Yun lang palagi ang inano ko sa kanya mga tiyaying. Para lalakas yung kanyang yung kanyang loob ba na mabuhay. Sabi ko sa kanya, itong itong karamdaman mo, gagaling ka talaga dito. Kitang-kita ko na gagaling ka. Yun lang palagi. Ang importante sa ating dalawa, pag mag-pray tayong dalawa, mag-agree kayo palagi sa prayer natin para tulungan tayo ng Panginoon. Yun lang ang palagi kong sinasabi sa kanya mga tiyay. At ganon-ganon naman siya sa akin mga tiyaying. So, ko na lang natin, tuloy-tuloy na natin kasi sa isang buwan to nangyari mga tiyay, month of October. So, hanggang sa dumating ang time na yung COVID, ang hospital kasi na doon siya nag-dialysis palagi, yung dialysis center pala, ang doktor, required na talaga na ipa-vaccine. And then, ang vaccination noong time na yun ay palaging sa gymnasium. Hindi yung puntahan lang yung patient sa dialysis center na doon turukan, hindi mga tiyaying. Kailangan talaga doon papasok pa talaga doon sa mag-antay, makaupo doon sa gymnasium. So, may na talaga, may prescription sa doktor na dialysis parang may certification galing sa doktor na i-dialysis siya. Then may pinuntahan pa kami yung sa Central School na doon ang mga sa bakuna, yung mga tauhan na magbabakuna doon sila, hanggang sa nakapila kami, naka-schedule na talaga kami ng Wednesday. And then yung Wednesday mga tiyaying, schedule din yan ng dialysis niya. Wednesday and Saturday kasi yung schedule niya ng dialysis. Nang dahil sa vaccination na naka-schedule na sa kanya Wednesday, nag-absent siya doon sa kanyang dialysis center. And sabi ng mga nurses, pwede naman siya bukas na lang magpa-dialysis, ma'am. Dahil naka-schedule na si sir sa kanyang vaccination. So, yun ang sabi. So, ang ginawa namin, absent siya ng kanyang dialysis at doon na kami sa gymnasium para mabakuna. Nabakuna talaga siya mga tayo. Okay talaga siya after sa vaccination. Nang umuwi kami yun ang pinaka-favorite pa naman niya noon, basta kami sa pagtagalog malabyan bitaw, maagian na mo yung nagtinda ng mga bingka. Magalit talaga yan basta hindi namin bilhan ng bingka. So, binilan pa namin siya ng bingka mga tiyaying. At yun na ang kinain niya. Sabi niya sa akin, Day, hindi na ako kakain ng hapunan kasi busog na daw siya sa bingka. Ang sabi pa niya, i-close mo lang tong door. Gusto niya matulog daw kuno na siya lang mag-isa talaga. So, naintindihan ko naman yung niya kasi magkabilaan lang yung mga kwarto. Doon din naman ako sa isang kwarto na opposite ang door sa kanyang kwarto din. Doon ako natutulog din ng mga tiyayang sa time na yun.
So wala si Rimrem, ako lang at si Ziki at si Walter, apat, no. Lagi, kami lang apat. Pero parang wala si Walter nung time na yun. Wednesday kasi Thursday yun nangyari eh. At tulog pa ata sila? Tulog pa yung dalawang bata pala? Or wala si Walter, si Ziki lang ang nandito. Basta hindi ko na maalala mga tiyaying. Hanggang sa pagka ako, gigising talaga ako ng mga 5:30 kasi mag-prepare ako ng kanyang breakfast. Kasi maaga ko siyang pinapakainin ng breakfast niya mga tiyaying kasi alam mo naman na mayroon siyang karamdaman. So, ang nangyari, pumunta ako sa kanyang room, inopen ko na yung room niya. So doon ko na kita na iba ang nakita ko sa kanya, iba ang tingin ko sa kanya mga tiyaying. Ibang-iba talaga. At may nakita akong green dito sa bibig. At umupo talaga ako, umiyak ako diyan sa gilid kasi walang tao, wala akong, parang ako lang talaga ang tao sa bahay na ng time na iyon. Kami lang dalawa. Kaya tinawagan ko after 10 minutes or 15 minutes. Pinunasan ko yung bibig niya dito. And then, napansin ko na wala na talaga siya mga tiyaying. At tinawag ko na yung kapitbahay ko dyan na pumunta. Yun na nga, confirm na nga talagang na wala na pala siya nung time na yun. Pero ang malambot pa siya mga tiyaying, mainit pa naman talaga. Mainit pa, pero yun na, wala na siyang hininga mga tiyay. So, supposed to be, schedule lang niya ng dialysis ang araw na iyon. Pero wala na siya mga tiyay. Oh no! Nagkamali pala ako, sorry mga tiyay. Dialysis pala yung galing siya sa sa Wednesday, galing siya sa vaccination. Kinabukasan dialysis na naman. So parang magkasunod ba? Grabe ang kuha niya. Parang hindi na nakayanan siguro ng kanyang katawan pala. At ang masama pa doon mga tiyay, hindi kami na warningan ng mga nurses ba na yun pala ang dialyzer niya ay bago. So napakalakas ng dialyzer pala niya nung time na yun. Babaksin lang niya ng Wednesday, pagka Thursday ay binakuna, and then yun pa, bagong-bago pa ang dialyzer. So parang hindi na niya nakaya mga tiyaying ba. So kinaumagahan sa sa Friday na, wala na talaga siya mga tiyay. So na-recall ko lang lahat yun na ko lang sa inyo na story tell ko lang sa inyo ngayon mga tiyaying dahil naalala ko yun na isang buwan na medyo daming weirdo kababalaghan na nangyari yung mga sa pagtawag sa English, premonition basta yung parang pahiwatig na ba na malapit na pala ang isang tao mawala sa mundo mga tiyay, mga ganun. Kasi siya parang prepared naman siya talaga mga tiyaying kasi yun naman palagi ang sinasabi niya na prepared na siya pag mag-pray kami. Naman siya. So yun mga tiyay ang karanasan sa isang kaibigan yung biyuda. Kaibigan yung ang daming pagsubok na dinaanan din sa buhay mga tiyay. So minsan naman mapaluha ako sa mga nangyari, minsan naman pinilit ko namang lumigaya, sumaya mga tiyaying kasi ganyan naman ang natin mga tiyay, palakasan ng loob na lang naman ang mabuting gawin na sa ating mga sarili dahil nirapido tayo ng sobrang napaka tough na mga trials. So yun mga tiyaying ang aking karanasan sa pagkakasakit pa ng asawa ko.
Yun ang sinabi ko sa inyo mga tiyaying is 1 month lang yun na pangyayari. How much more 7.5 years siya mga tiyay. So, ibig sabihin, 7 years and 6 months. So, 7 years and 5 months. Hindi ko nasabi sa inyo kung anong mga pinagdaanan namin, anong mga nangyayari doon. Sa isang buwan lang ng October hanggang sa October first quarter of October hanggang sa October 21, 2000 October 22, 2021. Yun ang naano ko mga tiyay. So, mga tiyaying, paalala lang natin sa ating mga sarili na ang mga pagsubok ay nandyan lang yan sa mga tabi-tabi. Mag-pray lang tayo palagi na ang Diyos ay higpitan ang kanyang paghawak sa atin mga tiyaying para malampasan natin or endure natin lahat. So maraming salamat sa inyong panonood mga tiyay. Sana po mga tiyay ay bigyan pa tayo ng ang lakas ng lakas na loob na harapin ang bawat minuto ng ating mga buhay. Salamat po. Sana subscribe nyo ako mga tiyaying, Tiyay Ninin channel. Thank you po.